Sa ating lipunan, ang bawat pamilya at individual ay may sariling laban. Ang ilan, laban sa kahirapan. Ang iba, laban sa kawalan ng pagkakapantay-pantay. May mga nagtatagumpay, ngunit marami ang nananatiling nakakulong sa diskriminasyon at pag-aalipusta. Paano ba natin mababago ang nakasanayan kung ang sistema mismo ang nagpalalim sa mga sugat ng hindi pagkakapantay-pantay? Hanggang kailan magpapatahimik ang mga api? Hanggang kailan magkukubli ang kanilang tinig sa likod ng takot at kawalan ng pag-asa? Sa mundo kung saan ang karapatan ay tila pribilehiyo, panahon na upang tanungin ang ating sarili. Nasaan ang hustisya para sa lahat? Hoy, Christina! Akting babaeng to. Yung sinain mo, masusunog na. Eto na! Susunod Bilisan mo na! naman dyan. Bakit ba ang kupad-kupad mo? Kababaeng mong tao? Hindi pa rin mabilis gumawa ng gawain bahay? May tinatapos lang ako sa labas. Marami kasing kalat doon. Anong may tinatapos? Sa labas pa talaga na ganyan ang suot mo? Mahiya ka nga? Maraming bastos sa labas? Magpalit ka doon? Ano bang problema mo? Parang hindi mo ako asawa ah. Palagi ka na lang galit. Nag-aaway na naman kayo. Palagi na lang ganyan. Kung makialam sa usapan na matanda, wala kang alam dito. Tsaka ano yung itsura mo? Magpalit ka doon? Landi-landi mo talaga. Mahiya ka naman. Ano ba naman pagsalitaan ng ganyan ng anak mo? Ikaw dapat ang mahiya sa inaasa mo, Ace. Hindi dahil ikaw ang nagtatrabaho sa atin, ikaw lang ang pagod, at ikaw lang ang may karapatang masunod ng lahat. Manahimik ka. Dahil ang tanging gawain niyo sa bahay na to, ay gumawa ng gawain bahay at pagsilbihan ako. Dahil habang nandito kayo sa poder ko, ako ang batas. Tama na! Tama na! Matahan na po, ma. Pasensya ka na, anak, ha? Ayoko naririnig mo yung mga salitang yun mula sa papa mo. Basta ito ang tandaan mo. Huwag kang papayag na tratuhin ka ng ganito ng kahit na sino. Ma, hindi ko maintindihan. Bakit hinahayaan mo siya? Lagi ka na nga niyang sinasaktan eh. Hindi dapat ganito. Anak, hindi ganun kadali. Wala ako ibang matatakbuhan. Paano ko kayo bubuhayin kung aalis ako? Di ba mas mahalaga na ligtas ka? Hindi natin deserve to. Anak, minsan kailangan magtiis para sa pamilya. Basta ito ang tatandaan mo. Huwag kang papayag na tratuhin ka ng ganito ng kahit na sino. Oo, ma. Pero sana, huwag ka na magpakatanga sa kanya. Pa, pwede ba tayo mag-usap? Di ba sinabi ko na sa'yo, huwag ka akong makikialam sa usapan ng matatanda. Hindi po ako nakikialam. Gusto ko lang sabihan ang nararamdaman ko. Ano na naman? Kulang pa ba yung ginagawa ko para sa inyo? Pa, hindi lang naman po pera ang kailangan namin sa inyo. Ang kailangan namin ng pagrespeto niyo sa amin. Hindi niyo ba napapansin kada sinisigawan niyo kami? Nasasaktan din naman kami. Bilang anak, iniidolo kita, pa. Pero paano ko po magagawang mahalin yung sarili ko kung lagi mo kaming sinisisi at binababa ni mama? Tama na, Joyce. Hayaan mo na ang papa mo. Tina, patawarin mo ako. Patawad? Para saan? Para sa lahat ng nagawa ko. Sa paninigaw, sa pananakit, sa pagpaparamdam na wala kayong halaga. Hindi ko napansin na sa kakapasan ko ng problema, kayo na palang nagiging biktima ng galit ko. Christina, Joyce, hindi ko man agad mabago ang lahat, pero pangako ko na magbabago ako. Dahil ayoko nang maranasan yung sakit na naidudulot ko. Pa, ang mahalaga po, simulan nating muli. Sana nga totoo ang pangako mo, Ace. Hindi lang para sa amin, kundi para na rin sa sarili mo. Problemado ka. Lunes na lunes eh. Ba't ganyan itsura mo? As usual, nag-away na naman sila mama at papa kahapon. Hindi ko na nga matiis na sinasaktan si mama eh. Grabe naman si papa mo. Ba't ikaw humingi ng tulong? Gustuhin ko man, ayaw ni mama. Kasi baka daw magbago pa si papa. Sabi hayaan mo na natin yan. Huwag mo nang isipin yan. Pasok mo muna tayo, baka nandun na si mama.
So as we continue our discussion yesterday, ang social stratification ay kadugtong ng social inequality. Maaari ba kayong magbigay ng mga halimbawa? I've seen myself sa school, ginagawang katatawanan ng isang leader like me, being part of LGBT. Eh siguro, kasi alam mo na, medyo extra bakla. Jerome, sobrang na yan. Anong kinalaman ng pagiging bakla dito? Ikaw na kailan, hindi ka naman kinakausap, sumasabad ka pa. O mo di masyado makikailan pa, extra pa. Paano Paano hindi- extra back lang yan eh? Paano hindi makikailan ang babaho kasi ng mga ugali nyo? Talaga, mga pastupa na lang kasi kayo. Kung tutuusin, ikaw pa nga ang pasukat kasi may mga basura kayong ugali, mga mata pobre. Plus, enough! Hindi na magandang lumalabas na salita sa mga bibig ninyo. Tama na, ang klase na ito ay para matutunan ang respeto at pagkakapantay-pantay, hindi para mag-away. Nakikita ninyo ba? Ang mga ganitong sitwasyon ay malinaw na halimbawa ng social stratification. Ang tingin natin sa kapwa natin, minsan sa kasarian, estado sa buhay o pagkakalinlanlan, kailangan natin baguhin yan. Ang tapang mo para magsalita, hindi madaling kumontra sa mga stereotype. Salamat ha, pero pagod na ako manahimik. Lahat naman sila nanguhusga, kilos at galaw ng isang tao, lalo sa mga babae na puwerko mahina, hindi na nila kayang gawin. Bago natin tapusin ang klase, maliwanag naman na sa inyo ang gagawin na activity. About sa subject natin, so din ang napag-usapan. Maliwanag ba? Goodbye! Guys, sino leader natin? Si Mariel, Ano ba yan? Babae na naman. Ang pangit maging leader ng mga babae, hindi sila logical. Puro emotion doon, puro emotion dito. At masyadong manipulative, kaya ako na lang ang mag-leader. Ha? Bakit napalitan ni leader? Di ba narinig yung sinabi ni Ma'am kanina? Ang napag-usapan ay napag-usapan. Totoo naman na, hindi ka capable para maging isang leader. Tsaka, mas marami akong mayaambag sa'yo. Men are smart. Bakit hindi ka naman yata kasama sa men are smart? Tsaka isa ka pa dyan, may salita ka ng salita, wala kang nakaambag dito. Yakan mo ah. Parang ina-assign ka lang naman para maging isang leader. The fact na inasign ako ni Ma'am para maging leader, ibig sabihin, pinagkakatiwalaan niya ako. Bakit? Alam mo ba gagawin natin? Alam mo ba lahat? Gagawin? Oo naman, alam ko. At saka, ano bang sinasalita-salita mo? Kung ayaw mo kasama ako sa grupo na to, kung ayaw mo makipagtrabaho sa akin, the door is open. Pwede ka umalis dito ngayon. Dapat sa'yo, tagagawa ka na lang ng PowerPoint presentation. tama na yan guys. Mabuti pag gawin na natin yung pinapagawa sa atin para matapos na. Huwag na kayong away. Tig naman kayo, di ba? Hindi ko kasi masyadong maintindihan sila. Akala ko ba naman natalito ka? Di ba may nakita mo siya? Nakahimik ka kasi ng Mercedes, lagi niya na lang inaaway si Iya. Wala na siya ginagawa masama. Ikaw ba nahimik, Joy? Ako ang leader, kaya ako masusunod. Anong ikaw ang leader? Si Ma'am ang nag-assign kay Ian, hindi ikaw. O bakit? Mas dihamak naman na may ambag ako sa grupo nito kasi mahirap na yan. Naman kayong ganyan, hindi mo ba alam na nakakasakit ka na ng damdamin? Ano ba ang gusto niyong palabasin? Alam mo na, leader, ikaw, di pambili nga ng maayos mong uniform, wala ka eh. Paano kang pamumuhay? Hindi sukatan ng pagiging leader ang estado sa buhay. Ayaw ko namang gawin ito ay kung bibigyan niyo lang ako ng pagkakataon. Ay, oo na Ian, ikaw nang matapang. Pero sorry ako kasi mas kailangan sa grupo na to. Grabe ka na, porket bawal ang pera si Ian, hindi na siya pwede mag-team leader. Hindi ka ba nanimiliya sa mga sinasabi ng kay Ian? Eh di ikaw nang mabait, Joyce. Ako lang naman ang practical. Practical o matapobre lang talaga kayo? Sa totoo lang, kaya ko namang gawin ang trabaho ng bilang isang leader. Hindi ko kailangan ng pera para patunayan yon. Pero kung basehan niyo ang pera sa pagiging leader, pues, sorry na lang, mali ang definition ng leadership. Kaya nito, huwag kang papadala sa kanila. Salamat. Ay, alam mo, bagay sa'yo yung pinakain mo. Tipid ni ganyan talaga pag wala. Oo nga eh, kasi alam mo, kami masarap na kinakain kasi afford naman namin. Punta ka sa barangay namin, libre pa. Eh, totoo naman hindi siya maging bagay na maging leader. Kasi dapat yung tanggapin kung saan talaga kayo nababagay. Alam niyo ang babaw niyo, porket may kaya kayo, kala niyo mas mataas na kayo sa iba. Eh ikaw Joyce, bakit ganyan ka? Kala mo alam mo na lahat, middle class ka lang naman.
Wala sa estado ng buhay ang pagiging mabuting tao. Alam nyo, mahirap nga ako, pero masaya akong hindi ko kailangan tapakan ng iba para lang maramdaman kong may halaga ako. Aba, tapa mo rin ah. Hindi mo ba alam kaya kami ganito magsalita? Kasi totoo naman ah. Anong totoo, Faith? Na ang kayamanan ay nagbibigay sa inyo ng karapatan para hamakin ng iba? Ang pagiging makapagkumbaba at marunong makitungo sa kapwa ang tunay na yaman. Alam niyo ba ang bawat isa sa inyo ay may kakayahang maging isang leader, anuman ang estado sa buhay, tandaan niyo yan. Iyan ipakita mo sa kanila na mali ang pananaw nila, alam kong kaya. Salamat, ma'am. Ang pag-usbong ng pagbabago ay nagsisimula sa pagkilala sa mga pagkakamali. Hindi lamang ng isang individual, kundi ng sistemang matagal nang pumapabor sa iilan at umiiwan sa marami. Ang pagtindig laban sa di makatarungan na isang hamon na nangangailangan ng tapang, hindi lamang sa loob ng tahanan, kundi sa bawat sulok ng lipunan. Sa kabila ng pagkakaiba-iba sa estado, kasarian o paniniwala, may isang hangarin ng bawat tao. Ang maramdaman ng respeto, ang pagkakapantay-pantay, at ang katarungan na matagal nang pinagkait sa iba. Dahil sa huli, ang pagbabago ay hindi regalo. Ito'y bunga ng sama-samang pagkilos